ipinagpalit ang sariling dugo para sa pera. Sa isang gabi, ang sikat na pintor na si Luwalhati ay hindi lang nawalan ng dangal, kundi pati ng kakayahang humawak ng pinsel. Habang humahalakhak ang kanyang kapatid sa piling ng kanyang fiancé, iniwan siyang duguan at luhaan sa gitna ng ulan. Ngunit ang alab ng puot ay magsisilang ng isang bagong obra. Hustisya ba o pagpapatawad? Abangan ang muling pagbangon ng isang nawasak na kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Maria Clara. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang huling pirma ni Lua sa mga dokumento ng mana, wala na siyang magagawa, kundi panoorin tayong mamuhay sa karangyaan. Habang siya ay itinatapon natin sa basurahan na parang isang sirang pintura. Ang boses na yon, ang boses ni Renato, na puno ng tamis at pangako tuwing gabi, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, nanigas ang buong katawan ni Luwalhati. Hawak-hawak niya sa kanyang dibdib ang isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Sa loob niyon ay ang paboritong pinsel ng kanyang namayapang ina. Isang antigong gamit na gawa sa pinakamahusay na balahibo na balak sana niyang iregalo kay Renato ngayong gabi bilang simbolo ng kanyang pagtitiwala bago ang kanilang kasal sa susunod na linggo. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang daluyan ng dugo. Pero Renato, paano kung mahalata niya na ang mga paintings na balak nating i-auction ay mga peke? Ang boses naman ni Maria Clara, ang kapatid niya sa ama, na palagi niyang kinakaawaan at tinutulungan, ang sumunod na narinig. Alam mo naman si Ate Lua, masyadong matalas ang mga mata niyan pagdating sa sining. Narinig ni Lua ang isang malutong na tawa mula kay Renato, isang tawa na hindi niya kailanman narinig sa loob ng 5 taon nilang relasyon. Masyado siyang bilib sa sarili niya, Maria Clara, at masyado siyang tanga dahil sa pagmamahal niya sa akin. Isang haliko ko lang, isang pangako ng forever, nakakalimutan na niya ang lahat ng duda niya. She's pathetic. Gagamitin natin ang pangalan ng mga amante para linisin ang pera ng mga ilustre at pagkatapos niyon, ikaw na ang magiging reyna ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lua. Ang init ng pinsel na hawak niya ay biglang naging yelo. Naramdaman niya ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikalan ng tuyong abo, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon, ang pangarap na magkaroon ng pamilyang puno ng sining at pagmamahal, ay tila isang canvas na binuhusan ng kumukulong asido. Natutunaw at naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya namalayang bumukas ang kanyang mga daliri. Ang kahon na naglalaman ng huling alaala ng kanyang ina ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Narinig ang isang mahinang pagtama nito sa makapal na alpombra, ngunit sa pandinig ni Lua, ang tunog na yon ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguhos sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang itinigil ni Renato at Maria Clara ang kanilang pagtatawanan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at nakakasuffocate. Marahan niyang itinulak ang pinto. Sa ilalim ng maluningning na chandelier, nakita niya ang 2 tao na itinuring niyang mundo. Si Renato, na nakasuot pa ng engagement ring na ibinigay niya, ay nakayakap sa baywang ni Maria Clara. Ang kanyang kapatid, na laging nagpapanggap na mahina at nangangailangan ng gabay, ay nakasandal ang ulo sa balikat ng lalaking mapapangasawa ni Lua. Lua! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Renato, ngunit wala na doon ang pagmamahal. Ang tanging nakikita ni Lua sa mga mata nito ay pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong anyo. Bakit Renato? Bakit Maria Clara? Ang boses ni Lua ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at puno ng pait. I gave you everything. Maria Clara, itinuring kitang tunay na kapatid. Pinagtanggol kita kay Papa. Renato, ibinigay ko sa iyo ang puso ko.
pati ang mga obra ko. Everything? Biglang humakbang si Maria Clara pasulong. Ang mukha nito ay hindi na ang maamong mukha na nakasanayan ni Lua. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Lahat ng meron ka, ate, ay dahil lang sa swerte, dahil ikaw ang legal na anak, dahil ikaw ang paborito. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong tumanggap ng mga tirang awa mo. Deserve ko rin ang yaman ng mga amante. Deserve ko si Renato. You're both monsters, bulong ni Lua. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niyo makukuha ang mana ko. Ipapahiya ko kayo sa buong Manila. Sasabihin ko sa lahat na magnanakaw kayo at manloloko. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Renato. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lua, ang higpit na tila dudurog sa kanyang buto. Huwag kang magkakamali, luwalhati. Wala kang sasabihin kahit kanino. Ang pamilya niyo ay lubog na sa utang. Kung hindi dahil sa pera ng mga ilustre, matagal na kayong pulubi. Isang salita mo lang, sisiguraduhin kong ang tatay mo ang unang mabubulok sa kulungan. Bitawan mo ako. Pilit na kumakawala si Lua. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, biglang sumigaw si Maria Clara. Ate, huwag! Huwag mo akong saktan. Isang malakas na pagtalsik ng katawan ni Maria Clara ang nakita ni Lua. Kahit na hindi naman niya ito hinawakan, ang kanyang kapatid ay sadyang bumagsak sa gilid ng isang antigong mesa na gawa sa marmol. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng silid-aklatan at pumasok ang kanilang ama, si Don Teodoro Amante. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang nakikita ang kanyang bunsong anak na nakahiga sa sahig at umiiyak. Anong nangyayari dito? Sigaw ng matanda. Papa! Si Ate Lua! Nalaman niya ang tungkol sa utang ng kumpanya. Nagalit siya, Papa. Sinubukan ko siyang kalmahin, pero itinulak niya nga ako. Pagsisinungaling ni Maria Clara habang humihikbi. Tumingin si Lua sa kanyang ama, umaasang makakakita ng proteksyon. Papa, hindi totoo yan. Niloloko nila tayo. Sila Renato at Maria Clara, balak nilang nakawin ang mga paintings ni Mama. Pinagtataksilan nila ako, Papa. Ngunit ang inaasahang pag-unawa ay hindi dumating. Sa halip, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lua, dahilan upang tumagilid ang kanyang mukha at malasahan ang alat ng sariling dugo. Tumahimik ka, luwalhati. Ang boses ni Don Teodoro ay tila kulog. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang plano ni Renato at ako ang pumayag niyon. Kailangan natin ang pera nila para maisalba ang dangal ng pamilya Amante. Isang linggo na lang at kasal mo na. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa buong Manila. Pero Papa, niloloko nila ako. Ang mga luha ni Lua ay tuluyan ng bumuhos. Ang sakit ng sampal ay wala sa kalahati ng sakit ng pagtalikod ng sarili niyang ama. Pinagpapalit mo ba ang kaligayahan ko para sa pera? Para sa hiya na sinasabi mo? Ang dangal ng pamilya ang mas mahalaga kaysa sa iyong nararamdaman. Sagot ni Don Teodoro nang walang pag-aalinlangan. Renato, itaas mo na si Maria Clara. Luwalhati, pumasok ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ka natututong tumanggap ng realidad. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na itinutulak ni Don Teodoro si Lua palabas, isang aksidente ang hindi inaasahang nangyari. Sa labis na pagmamadali at puot, hindi napansin ni Lua na ang kanyang paa ay naipit sa mahabang laylayan ng kanyang bestido sa tuktok ng hagdanan. Isang malakas na tulak mula sa galit na ama ang naging mitya. Naramdaman ni Lua ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot habang siya ay nahuhulog sa matitigas na baitang ng hagdanan. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na mukha ni Renato at ang mapait na ngiti ni Maria Clara mula sa itaas. Nang tumama ang kanyang mga kamay sa matalas na gilid ng mga dekorasyong bakal sa pasamano, narinig niya ang isang tunog na hindi niya kailanman malilimutan. Ang tunog ng kanyang mga buto sa daliri
na tila nabali at nadurog sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling katawan. Isang matinding hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang gumapang mula sa kanyang mga palad patungo sa kanyang utak. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang malay, narinig niya ang malamig na tinig ni Renato na parang isang hatol ng kamatayan. Wala ka ng silbi ngayon, Lua. Isang pintor na hindi na makahawak ng pinsel ay basura na lamang sa mundong ito. Naiwan ang kanyang katawan na nakahandusay sa paanan ng hagdanan, mag-isa, wasak, at tinalikuran ng lahat ng taong kanyang minahal. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa isang kaluluwang kinitlan ng sining at pag-asa sa loob ng isang gabi. Magagawa pa kaya niyang imulat ang kanyang mga mata sa isang mundong wala ng kulay? O ito na ang huling obra na iguguhit ng kanyang tadhana, isang larawang puno ng dugo at pait? Bakit mo pa ako hinayaang magising kung ang bawat paghinga ko ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Luwalhati habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Hindi ang pamilyar na amoy ng mga mamahaling kandila o ang bango ng sariwang bulaklak sa kanyang kwarto ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang malansang amoy ng gamot at ang lamig ng isang silid na tila hindi nasisikatan ng araw ang dumampi sa kanyang balat. Sinubukan niyang itaas ang kanyang mga kamay upang haplusin ang kumikirot na ulo, ngunit isang matinding pagsiklab ng hapdi ang nagpahinto sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nakakalikha ng mga obra maestra na hinahangaan ng buong bansa, ay balot na balot ngayon ng makapal at puting benda. Tila ang mga ito ay mga ibong binali, ang mga pakpak, wala ng buhay, mabigat at puno ng pinsala. Ang katahimikan ng silid ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Ang pag-awang ng pintuan ay naghatid ng isang lamat ng liwanag na lalong nagpatingkad sa dumi at kalumaan ng maliit na kwartong kinalalagyan niya. Gising ka na pala, Ate Lua. Akala ko ay tuluyan ka nang iniwan ng iyong katinuan matapos ang iyong madulaing pagbagsak. Si Maria Clara. Nakatayo ito sa paanan ng kanyang kama. Suot ang isang eleganteng silk robe na pagmamay-ari ni Lua. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at sa kanyang mga labi ay mababakas ang isang mamongiting puno ng panunuya. Nasaan? Nasaan si Papa? Paos na tanong ni Lua. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo na namuo sa kanyang lalamunan. Si Papa? Masyado siyang abala sa pag-aayos ng gulo na ginawa mo, ate. Alam mo ba na kumalat sa mga balita na nagkaroon ka raw ng nervous breakdown kaya ka nahulog sa hagdan? Sabi ni Papa sa press, dahil daw sa sobrang stress sa painting ay nawala ka sa sarili. How tragic, right? Tumawa si Maria Clara ng mahina, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng isang libing. Magnanakaw kayo. Ibalik niyo sa akin ang mga paintings ni Mama. Pilit na bumabangon si Lua, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng tila pagpunit sa kanyang mga kalamnan. Lumapit si Maria Clara at marahas na itinulak ang balikat ni Lua pabalik sa unan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakadukwang sa mukha ng kapatid. Wala ka nang mababalikan, Lua. Habang tulog ka, nilagdaan ni Papa ang lahat ng papeles, ang mga paintings, ang gallery, pati ang mansyon na ito. Lahat ay nakapangalan na sa akin at kay Renato. Ikaw? Ikaw ay isang mantsa na lang sa pangalan ng mga amante. Naglabas si Maria Clara ng isang kulay itim na envelope mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa dibdib ni Lua. Basahin mo yan. Iyan ang kasunduan. Dahil sa kagandahang loob ni Renato, hindi ka na namin ipapakulong sa pananakit sa akin. Pero sa isang kondisyon, aalis ka sa Manila. Ngayon din. Hindi.
Hindi niyo ako pwedeng palayasin. Hikbi ni Lua. Ang mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nababasa ang mga bendang bumabalot sa kanyang mga kamay. Ate, be realistic. Sino ang maniniwala sa isang tinalikuran ng sariling ama? Isang pintor na wala ng kamay? Isang babaeng baliw sa paningin ng lipunan? Inayos ni Maria Clara ang kanyang buhok at tumalikod. Dadalhin ka ng mga tauhan ni Papa sa Bataan, sa lumang kubo ng pamilya malapit sa dagat. Doon ka nababagay, kasama ng mga basura at bulok na isda. Sa huling pagkakataon, pumasok si Don Teodoro sa silid. Hindi siya tumingin sa mga mata ni Lua. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na walang pintuan para sa patawad. Papa, please. Pagsusumamo ni Lua, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Huwag mo akong tawaging Papa, luwalhati. Ang boses ng matanda ay walang emosyon. Sira na ang dangal ko dahil sa'yo. Pinagkatiwalaan kita na itataguyod mo ang pamilyang ito, pero puro kahihiyan ang ibinigay mo. Sumama ka na sa mga tauhan ko. Huwag kang magkakamaling bumalik dito kung ayaw mong itakwil kita sa harap ng buong mundo. Wala nang nagawa si Lua nang buhatin siya ng dalawang lalaking hindi niya kilala at isakay sa isang madilim na van. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa mansyon na naging saksi ng kanyang bawat tagumpay. Nakita niya sa huling pagkakataon si Renato na nakatayo sa balkonahe, may hawak na baso ng alak at nakatingin sa kanya ng may malamig na tagumpay. Lumipas ang mga oras ng paglalakbay na puno ng dilim. Ang bawat lubak ng daan ay nagpapaalala sa kanya ng mga bali sa kanyang mga daliri. Nang tuluyan ng huminto ang van, ang tanging naririnig niya ay ang malakas at tila nagagalit na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Inilapag siya sa isang maliit na kubo na yari sa nipa at kawayan. Ang sahig ay maalikabok at ang bubong ay may mga butas na hinahayaan ang sinag ng buwan na pumasok. Iniwanan siya ng isang supot ng tuyong isda at ilang pirasong damit na kupas na. Naiwang mag-isa, si Luwalhati, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinubukan niyang abutin ang isang basong plastik na may tubig sa mesa, ngunit dahil sa kanyang mga bendadong kamay, ang baso ay dahan-dahang nadulas at natapon sa sahig. Ang tubig ay mabilis na hinigop ng tuyong lupa, tila ang kanyang sariling pag-asa na unti-unting naglalaho. Napahiga si Lua sa malamig na kawayan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kisame. Ang amoy ng dagat, ang alat at lansa nito ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa kanyang ina. Kung buhay pa sana ito, hindi siya hahayaang mabulok sa lugar na ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Habang nakapikit, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa harap ng maliit na bintana ng kubo. Isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa labas. Mga matang hindi puno ng puot, kundi ng isang misteryosong lalim na tila nakakakita sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sino ang lalaking ito na nagmamasid sa kanyang pagbagsak? At sa isang lugar na tila dulo na ng mundo, mayroon pa bang puwang para sa isang babaeng tinalikuran na pati ng sariling tadhana? Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang walang katapusang bulong ng hangin mula sa madilim na karagatan. Ang dagat ang tanging marunong makinig sa mga luhang walang tunog, at tila ito rin ang tanging may sapat na lalim para lunurin ang isang pusong hindi na gustong tumibok pa. Iyan ang huling naisip ni Luwalhati habang hinihila niya ang kanyang nanghihinang katawan palabas ng maliit na kubo. Ang bawat hakbang sa buhanginan ay tila paglakad sa mga bubog. Ang malamig na hangin ng madaling araw sa Bataan ay tumatagos sa kanyang manipis na duster, ngunit wala itong laban sa panginginig ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na balot pa rin ng maruming benda. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga ito ay tila mga anino ng kanyang nakaraan. Mabigat,
inutil at puno ng sumpa. Sa Manila, ang mga kamay na ito ang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Dito, sa gilid ng dalampasigan, ang mga ito ay paalala lamang na wala na siyang silbi. Dahan-dahan siyang lumapit sa tubig. Ang bawat pagdampi ng maalat na alon sa kanyang mga binti ay tila isang malamig na yakap na nag-aanyaya ng katahimikan. Isang hakbang pa, isang malalim na paglubog, at matatapos na ang lahat. Wala nang Maria Clara na mananakit, wala nang Renato na magtataksil, at wala nang amang magtatakwil. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang baywang, isang malakas at magaspang na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Ang kapit nito ay matatag. Tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa mundo ng mga buhay. Masyadong maalat ang tubig para maging hantungan ng isang magandang dilag. Hindi ka ba nanghihinayang sa iyong bukas? Ang boses na yon ay malalim. Tila galing sa pusod ng karagatan. Paglingon ni Lua, tumambad sa kanya ang isang lalaking may mahabang buhok na bahagyang nakatali. Ang balat ay kulay kape dahil sa sikat ng araw, at ang mga mata ay tila nakakakita sa pinakamadilim na sulok ng kanyang pagkatao. Ito ang lalaking nagmamasid sa kanya kanina, si Alon Varga. "Bitiwan mo ako," bulong ni Lua. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. "Wala ka namang alam sa pinagdadaanan ko. Wala na akong bukas." Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip na makinig sa kanyang reklamo, binuhat siya nito ng parang isang pirasong porselana na malapit nang mabasag. Hindi alintana ni Alon ang bigat ni Lua, ni ang pagbasa ng kanyang sariling suot. Binuhat niya ang babae pabalik sa tuyong bahagi ng buhanginan, malayo sa mapanuksong alon. Inilapag niya si Lua sa isang malaking troso. Mabilis na kumuha si Alon ng ilang pirasong kahoy at nagsimulang gumawa ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay dahan-dahang nagbigay ng kulay sa maputlang mukha ni Lua. "Uminom ka muna. Baka sakaling mahugasan ng init nito ang lamig na nananalaytay sa iyong dibdib," sabi ni Alon habang inaabot ang isang lumang basong lata na may mainit na kape. Giniginaw na tinanggap ni Lua ang baso. Dahil sa benda sa kanyang mga kamay, nahirapan siyang hawakan ito ng maayos. Nakita ni Alon ang panginginig ng kanyang mga daliri. Walang sabi-sabi. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ginabayan ang mga kamay ni Lua patungo sa kanyang mga labi. Ang init ng kape at ang init ng mga kamay ni Alon na nakapatong sa kanyang benda ay nagdulot ng isang kakaibang sensasyon kay Lua. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang beses na naramdaman niya ang isang paghawak na hindi humihingi ng kapalit, hindi nananakit, at hindi nanunumbat. "Bakit Bayan? Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Lua habang nakatingin sa nagliliyab na apoy. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng malunod kahit nasa tuyong lupa ka," sagot ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. At dahil ang isang taong may mga kamay na tila nanggaling sa pakikipagdigma, ay may kwentong hindi dapat matapos sa ganitong paraan. Tumingin si Lua kay Alon at napansin niya ang suot nitong lumang t-shirt na bahagyang nakabukas sa may leeg. Doon, sa ilalim ng liwanag ng apoy, nakita niya ang isang mahaba at malalim na pilat na tumatawid sa dibdib ng lalaki. Isang sugat na tila galing sa isang matalim na bagay, paalala ng isang madugong nakaraan. Natahimik ang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang pag-atikab ng apoy at ang mahinahong paghampas ng dagat sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, tila naging maliit ang mundo, limitado lamang sa pagitan nila at ng init ng apoy. Nang pabalikin na ni Alon si Lua sa loob ng kubo, napansin ng dalaga ang isang mesa sa sulok ng maliit na dampa ng lalaki na hindi kalayuan. Sa ibabaw niyon ay may mga lumang papel na puno ng mga sketch, mga guhit ng isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa dagat, at may hawak na pinsel. Nanlaki ang mga mata ni Lua. Ang estilo ng pagguhit, ang paraan ng paghagod ng linya.
Pamilyar ito sa kanya. Masyadong pamilyar. Saan mo nakuha ang mga guhit na yan? Tanong ni Lua. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tumigil si Alon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Lumingon siya kay Lua. Ang kanyang muka ay nababalot ng misteryo. Ang mga yan ay pag-aari ng isang taong matagal nang wala. Isang taong kinalimutan na ng mundo, pero hinding-hindi ko makakalimutan. Bago pa man makapagtanong muli si Lua, tumalikod na si Alon at lumabas ng kubo. Iniwan ang dalaga na puno ng katanungan. Habang nakahiga sa kanyang kawayang higaan, hindi mawala sa isip ni Lua ang imahe ng mga sketch at ang pilat sa dibdib ni Alon. Sino ba talaga si Alon Varga? At bakit tila ang kanyang pagkakaroon sa lugar na ito ay hindi isang simpleng pagkakataon lamang? Sa gitna ng dilim, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Ang lalaki bang nagligtas sa kanya sa dagat ay ang kanya ring magiging tagapagligtas mula sa madilim na katotohanan ng kanyang pamilya? Ang mga patay ay hindi nananatiling tahimik. Minsan, bumubulong sila sa pamamagitan ng mga papel na nanilaw na sa panahon, naghihintay lamang ng mga matang handang tumingin sa katotohanan. Ito ang pumasok sa isip ni Luwalhati habang nakatitig sa mga sketch na nakalatag sa mesa ni Alon. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa mga siwang ng dampa, nagbibigay ng liwanag sa bawat linya ng guhit na tila humahaplos sa kanyang alaala. Ang bawat hagod ng lapis ay pag-aari ng kanyang ina, si Cecilia Amante. Ang istilong yon ay hindi kayang gayahin ng kahit sinong dalubhasa sa Maynila. Ang paraan ng pagbuo ng anino sa mga mata na tila may itinatagong luha. Pumasok si Alon sa loob, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw at ilang pirasong tuyo. Ang amoy ng pagkain ay humahalo sa alat ng dagat. Nakita niya si Lua na nakatayo pa rin sa harap ng mesa. Ang mga kamay na balot ng benda ay bahagyang nanginginig. Anak ako ni Elias. Simula ni Alon, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong kumpas ng hangin. Ang hardinero ng iyong pamilya nung bata ka pa. Marahil ay hindi mo na ako matandaan dahil palagi kang nasa loob ng studio, nagpipinta kasama ang iyong ina. Dahan-dahang lumingon si Lua. Si Mang Elias, ang laging nagbibigay sa akin ng mga sariwang bulaklak ng gumamela. Tumango si Alon, ngunit ang kanyang muka ay nabalot ng lungkot. Matapat ang aking ama sa mga amante. Pero bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang mga guhit na ito. At isang lihim na naging dahilan kung bakit kami pinalayas ng iyong ama sa lupain niyo. Lumapit si Alon sa isang lumang baul sa sulok at kinuha ang isang talaarawan na balot ng telang itim. Inilapag niya ito sa harap ni Lua. Sa pamamagitan ng kanyang mga siko, dahil hindi pa niya lubos na maigalaw ang kanyang mga daliri, dahan-dahang binuklat ni Lua ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, ang bawat salita, ay tila isang hikbi mula sa nakaraan. Hunyo 14, pakiramdam ko ay unti-unting nanghihina ang aking mga kalamnan. Ang bawat paglanghap ko ng amoy ng mga bagong pintura na ibinigay ng lola ni Renato ay tila may dalang bigat sa aking baga. Pero kailangan kong tapusin ang koleksyong ito para sa kinabukasan ni Luwalhati. Nanlaki ang mga mata ni Lua. Binasa niya ang sumunod na bahagi. Ang kanyang puso ay tila tambol na bumibilis ang tibok. Isang pagsusuri mula sa isang doktor na lihim na pinuntahan ng kanyang ina. Ang sanhi ng kanyang sakit ay hindi katandaan o pagod, kundi poisoning mula sa mga kemikal na sangkap ng kanyang mga pintura. Ang mga pinturang yon ay isang regalo mula kay Doña Esmeralda Ilustre, ang lola ni Renato. Hindi ito totoo, bulong ni Lua. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Si Renato, ang pamilya niya, matagal na nila kaming pinapatay. Hindi lang nila kayo pinapatay sa pisikal, Lua. Dagdag ni Alon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng kinimkim na puot. Ginamit nila ang inyong talento, ang inyong sining, at pagkatapos,
ay unti-unti nilang nilalason ang inyong pagkatao para makuha ang lahat. Ang aking ama ang nakakita nang palitan ng lola ni Renato ang mga sangkap sa studio ng iyong ina. Sinubukan niyang magsalita pero tinakot siya ng iyong ama na ipakukulong kung sisirain niya ang alyansa ng mga amante at ilustre. Napaupo si Lua sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ama. Ang lalaking mamahalin sana niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagmula sa isang pamilyang pumatay sa kanyang ina. At ang kanyang sariling ama ay alam ang lahat ng ito, pero mas pinili ang pera at dangal. Kaya ba? Kaya ba narito ka? Tanong ni Lua. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa naninilaw na pahina ng tala-arawan. Para maghiganti? Narito ako dahil nangako ako sa ama ko na poprotektahan ko ang huling alaala ni Doña Cecilia. Sabi ni Alon habang lumalapit at dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Lua. At dahil ang katarungan ay hindi nakukuha sa pananahimik, ang iyong mga kamay, Lua, binali nila ang iyong mga daliri para hindi mo maipinta ang katotohanan, pero hindi nila kayang baliin ang iyong kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng dalampasigan ay nabasag ng tunog ng isang makina. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na yon. Ang kalansing ng mga gulong sa matigas na lupa ay papalapit sa kubo ni Lua. Mabilis na tumayo si Alon at sumilip sa bintana. Ang kanyang muka ay agad na naging alerto. Isang itim na sasakyan, makintab at tila isang mandaragit sa gitna ng maputik na daan, ang huminto sa tapat ng maliit na dampa ni Lua. Sino sila? Kabadong tanong ni Lua. Hindi ko alam, sagot ni Alon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang itak na nakasabit sa dingding. Pero mukhang hindi sila napunta rito para magdala ng magandang balita. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. Hawak ang isang desusing telepono. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Lua. Ito ang personal na tauhan ni Renato sa Maynila. Naramdaman ni Lua ang muling pagbalot ng takot sa kanyang dibdib. Hindi pa ba sapat ang pagpapatapon sa kanya rito? May balak pa ba silang gawin upang tuluyan siyang burahin sa mundong ito? Luwalhati amante. Sigaw ng lalaki mula sa labas. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila may dalang banta. Lumabas ka riyan. May mahalagang mensahe si Sir Renato para sa'yo. Huwag mo kaming pilitin na pumasok sa loob ng maruming lungga na yan. Napatingin si Lua kay Alon. Ang misteryosong lalaki sa kanyang harap ay tumango. Isang senyales na hindi niya hahayaan ang sinuman na saktan ang dalaga. Ngunit sa likod ng mga mata ni Alon, may isang liwanag ng panganib na tila nagsasabing ang labanang ito ay nagsisimula pa lamang. Ano ang nilalaman ng mensahe ni Renato? At hanggang saan handang pumunta si Alon upang panindigan ang kanyang pangako sa nakaraan? Akala ko ba ay patay na ako sa paningin niyo? Bakit kailangan niyo pa akong saksakin ng paulit-ulit kahit wala na akong lakas para lumaban? Iyan ang tanong na namuo sa isipan ni Luwalhati habang pinagmamasdan ang lalaking nakabarong na naglalakad sa maputik na daan patungo sa kanyang kubo. Ang kinang ng kanyang suot ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng kahirapan at amoy ng lansa. Sa bawat hakbang nito, tila dinudurog ang katahimikang pilit na binubuo ni Lua sa piling ng dagat. Huminto ang lalaki sa harap ni Lua. Hindi man lang ito nag-abalang magtanggal ng salamin sa mata. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na sobrang kulay ginto. Isang imbitasyon na gawa sa pinakamahal na papel, mabango, at may tatak ng pamilya ilustre at amante. Pinapabigay ni Sir Renato, sabi ng lalaki. Sabay bitaw sa sobre. Hindi niya ito iniabot. Hinayaan niyang mahulog ito sa buhanginan sa tapat ng mga paang nakayapak ni Lua.
Gusto niyang makasiguro na alam mo ang petsa. Sa susunod na buwan na ang kasal nila ni Ma'am Maria Clara. Sabi ni Sir, huwag ka raw mag-alala. Magpapadala siya ng litrato para makita mo kung gaano kasaya ang pamilyang tinalikuran mo. Naramdaman ni Lua ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay na balot ng benda ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Umalis na kayo. Ang boses ni Alon ay pumailan lang, malamig at matalim na parang itak. Humakbang siya pabalik sa tabi ni Lua. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong sasakyang galing sa Maynila. Wala kayong puwang dito. Sabihin mo sa amo mo, ang basurang itinapon niya ay hindi na muling magiging pag-aari ng kahit sino. Ngumisi lamang ang lalaki. Tiningnan si Alon mula ulo hanggang paa nang may pangungutya bago tumalikod at sumakay sa kanyang makintab na sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina at ang pag-alsang alikabok na naiwan ay tila huling halakhak ng mga taong nagnakaw ng buhay ni Lua. Nang mawala na ang sasakyan, dahan-dahang yumuko si Lua para abutin ang imbitasyon. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga bendang daliri, naramdaman niya ang matinding panghihina. Napaupo siya sa buhanginan, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit sa paghikbi. Wala na akong silbi, Alon. Tangis niya. Ang muka ay nakatago sa kanyang mga tuhod. Tingnan mo ako. Hindi ko man lang mahawakan ng maayos ang papel na ito. Paano ko pa maipipinta ang katarungang sinasabi mo? Hindi nagsalita si Alon. Sa halip, lumapit siya sa pinagapuyan nila kagabi. Kumuha siya ng isang piraso ng uling, maitim, marumi, ngunit matulis ang dulo. Lumapit siya kay Lua at marahang hinawakan ng kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na hindi gaanong napinsala. Ang kamay na hindi niya kailanman ginamit sa pagpipinta. Ang sining ay hindi nagsisimula sa mamahaling pinsel, Lua. Bulong ni Alon habang inilalagay ang uling sa pagitan ng mga daliri ng kaliwang kamay ng dalaga. Nagsisimula ito sa pagnanais na mag-iwan ng marka sa mundo, gaano man ito kadilim. Giniyahan ni Alon ang kamay ni Lua patungo sa isang malapad at patag na troso sa gilid ng dampa. Sa simula, ang bawat galaw ay puno ng pag-aalinlangan. Ang mga guhit na nagagawa ni Lua ay tila mga kalmot lamang, walang hugis at puno ng panginginig. Napaiyak si Lua sa dismaya. Gusto niyang itapon ang uling. Huwag kang tumingin sa guhit, Lua. Muling bulong ni Alon. Ang kanyang hininga ay mainit sa pandinig ng dalaga habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa likod ng kamay ni Lua para magbigay ng suporta. Damhin mo ang galit mo. Damhin mo ang pag-ibig mo para sa iyong ina. Hayaan mong ang uling, ang maging boses mo. Doon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Bataan, naganap ang isang milagro ng pagbangon. Ang panginginig ng kamay ni Lua ay unti-unting napalitan ng isang ritmo. Ang kaliwang kamay na dati ay tila banyaga sa kanya ay nagsimulang sumunod sa pintig ng kanyang puso. Isang hugis ng mata ang nabuo sa ibabaw ng troso. Isang matapang na mata. Pununo ng lumbay ngunit may kasamang apoy ng determinasyon. Ang itim na uling ay kumalat sa mga daliri ni Lua. Humahalo sa puting benda. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa unang pagkakataon, matapos ang malagim na gabi sa Maynila, naramdaman ni Lua ang isang munting kislap ng kagalakan. Nakikita mo? Sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa gawa ni Lua. Ang kaliwang kamay mo ang magtatapos sa laban na sinimulan ng iyong kanang kamay. Tumayo si Lua. Hiningal, ngunit may ngiti sa mga labi na hinaluan ng luha. Ngunit habang pabalik sila sa loob ng dampa ni Elon, nahagi ng kanyang paningin ang isang bahagi ng dingding na tila may nakatagong siwang. Sa likod ng mga nakasabit na lambat, may isang malaking canvas na nakaharap sa pader. Ano yon, Alon? Tanong ni Lua. Biglang nagbago ang anyo ni Alon. Ang kanyang katahimikan ay tila naging isang pader muli.
Hindi pa ito ang tamang panahon para makita mo yan, Lua. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong pagbabalik. Pumasok si Lua sa kanyang sariling kubo, bitbit ang gintong imbitasyon na ngayon ay may bahid na ng uling mula sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ang pangalan ni Renato at Maria Clara. Hindi na siya nanginginig sa takot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang tunog ng mga kuliglig ay humahalo sa bulong ng dagat, isang tanong ang nanatili sa isip ni Lua. Ano ang misteryong itinatago ni Alon sa likod ng canvas na yon? At bakit tila ang bawat hakbang ng kanyang paggaling ay lalong naglalapit sa kanya sa isang katotohanang mas malalim pa sa dagat ng Bataan? Ang itim na uling sa kanyang mga daliri ay tila isang sumpa at pangako, ang simula ng isang obra maestra na isusulat sa dugo at katarungan. Kare, akala ko ba ay sapat na ang dagat para lunurin ang iyong ambisyon, ate? Pero mukhang kahit sa gitna ng mga basura, pilit mo pa ring ibinabangon ang iyong dumi. Ang boses na yon ay tila isang matalim na kuko na kumalmot sa katahimikan ng hapon. Napatingala si Luwalhati mula sa kanyang inuupuang troso. Doon, sa tapat ng kanyang maliit na dampa, nakatayo si Maria Clara. Nakasuot ito ng isang puting bestido na tila nanggagaling sa isang mamahalin at sikat na butik. Sa Makati, ang kanyang mga kuko ay bagong linis at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat detalye ng anyo ni Maria Clara ay isang malaking sampal sa kalagayan ni Lua. Ang kanyang buhok na marumi, ang kanyang duster na may mga tahina, at ang kanyang mga kamay na puno ng itim na uling mula sa pag-eensayo. Maria Clara, bulong ni Lua. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala ng panganib. Gusto niyang tumayo, pero tila naging gawa sa semento ang kanyang mga binti. Don't look at me like that, Ate Lua. Para kang nakakita ng multo, wika ni Maria Clara habang naglalakad palapit. Ang kanyang mga sapatos na may mataas na takong ay bumaon sa malambot na buhangin. Binisita lang kita para makita kung totoo ang balita. Sabi kasi ng tauhan ni Renato, namumuhay ka na raw na parang pulubi rito. And look at you. You look even worse than I imagined. Lumapit si Maria Clara sa troso, kung saan iginuhit ni Lua ang mata gamit ang ulingi. Tiningnan niya ito ng may pandidiri. Pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawang puno ng pangungutya na tila humihiwa sa bawat hibla ng dangal ni Lua. Ito na ba ang bago mong obra maestra? Ang dumi, ate. Napakarumi. Para itong kalmot ng isang hayop na naghihingalo. Biglang itinaas ni Maria Clara ang kanyang paa at marahas na ikiniskis ang kanyang sapatos sa ibabaw ng guhit ni Lua. Ang imahe ng matapang na mata na binuo ni Lua sa loob ng maraming oras ay nabura sa isang saglit. Naging isang itim at walang hugis na mantsa sa ibabaw ng kahoy. Huwag! Sigaw ni Lua. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinubukan niyang pigilan si Maria Clara, ngunit mabilis siyang itinulak ng kanyang kapatid. Dahil sa panghihina ng kanyang katawan, bumagsak si Lua sa buhanginan. Ang kanyang mga bendadong kamay ay nadumihan ng lupa. Tingnan mo ang sarili mo, ate. You are a nobody now. Isang inutil. Habang ako, sa susunod na buwan, ay maglalakad sa gitna ng altar bilang Mrs. Renato Ilustre. Lahat ng sayo ay sa akin na. Ang gallery, ang pangalan, at ang lalaking minahal mo, lahat nakuha ko na. Yumuko si Maria Clara para harapin si Lua. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong ng gaslighting. Kasalanan mo ito, Lua, kung hindi ka naging masyadong mapagmataas. Kung tinanggap mo na lang ang katotohanan na hindi ka talaga magaling, hindi ka aabot sa ganito. You brought this upon yourself. Nanginginig ang buong katawan ni Lua sa galit at sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang babaeng nasa harap niya. Pero ang bawat salita ni Maria Clara
ay tila isang kadena na lalong nagbabaon sa kanya sa lupa. Bitawan mo ang kapatid mo, Maria Clara. O baka gusto mong matikman ang bagsik ng dagat na pilit mong dinudungisan. Ang boses ni Alon ay tila isang kulog na nagpatahimik sa paligid. Lumitaw siya mula sa likod ng kubo, bitbit ang isang mahabang kawayan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Maria Clara. Biglang napatigil si Maria Clara. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Napatingin siya sa mukha ni Alon, partikular na sa malalim na pilat na nasa dibdib nito na bahagyang nakikita sa kanyang suot. Isang kakaibang takot ang gumuhit sa mga mata ni Maria Clara. Isang takot na tila nakakita siya ng isang anino mula sa isang madilim na sikretong pilit niyang kinalimutan. "Sino ka?" Nauutal na tanong ni Maria Clara. Ang kanyang boses ay nawalan ng bagsik. "Ako ang taong nakakita sa lahat ng itinatago niyo," sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay mababa at nakakakilabot. "Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na babae ang kaharap ko. Ang lupang tinatapakan mo ay hindi pag-aari ng mga ilustre. Ito ay lupa ng mga taong marunong rumespeto sa sining at buhay." Mabilis na tumayo si Maria Clara. Inayos ang kanyang bestido nang may nanginginig na mga kamay. "You're just a filthy fisherman. Magsama kayo ng inutil na yan. Don't worry, Ate Lua. Hindi na ako magtatagal dito. Nakakasuka ang amoy ng lugar na ito." Bago tumalikod, muling tiningnan ni Maria Clara si Lua nang may matinding puot. "Isang babala, ate. Kung hindi ka aalis sa Bataan sa loob ng 1 linggo, ipapasunog ko ang kubong ito kasama ang lahat ng basurang itinatago mo. I want you gone, Lua. Burado ka na sa buhay namin at sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng natitira sa'yo." Sumakay si Maria Clara sa kanyang sasakyan at mabilis itong humarurot papalayo. Nag-iiwan ng makapal na alikabok na tila sumakal sa hininga ni Lua. Naiwan si Lua na nakaupo sa buhangin, nakatingin sa troso kung saan nabura ang kanyang unang tagumpay. Lumapit si Alon at dahan-dahang tinulungan siyang tumayo. Inalis ni Alon ang mga dumi sa damit ni Lua nang may pag-iingat na tila humihingi ng paumanhin para sa mundong mapanakit. "Huwag kang makikinig sa kanya, Lua," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay muling naging malumanay. Sabi niya ipapasunog niya ang lahat. Bulong ni Lua ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. "Wala na akong lugar na matataguan, Alon. Kahit saan ako pumunta, laging nandoon ang puot nila." Humarap si Alon kay Lua, hinawakan ang kanyang mga balikat. "Kung ganoon, huwag ka nang magtago. Panahon na para ipakita mo sa kanila na ang apoy ay hindi lang nakakasunog. Ginagamit din ito para patigasin ang bakal." Napatingin si Lua kay Alon at sa unang pagkakataon, napansin niya ang isang bagay sa mga mata ng lalaki. Isang pamilyar na kislap ng pagkilala. "Alon, bakit parang kilalang-kilala ka ni Maria Clara? Bakit siya natatakot sa'yo?" Tumalikod si Alon, tumingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong karagatan. Dahil ang mga taong tulad ni Maria Clara ay natatakot sa katotohanang akala nila ay nabaon na nila sa limot. At ang katotohanan yon, Lua, ay mas nakakasunog kaysa sa anumang banta ng apoy. Sa gitna ng papalapit na dilim, isang malakas na amoy ng usok ang biglang umihip mula sa likod ng dampa ni Alon. Hindi ito amoy ng pagluluto. Ito ay amoy ng isang bagay na mabilis na nilalamon ng init. Napatakbo si Lua at Alon sa likod ng kubo. Doon, nakita nila ang isang bahagi ng bakod na gawa sa tuyong dahon ng niyog na nagsisimula ng magliyab. Ang apoy ay dahan-dahang gumagapang patungo sa dampa kung saan nakatago ang misteryosong canvas ni Elon. Ito na ba ang simula ng katapusan? O ang apoy na ito ang magsisilbing liwanag para sa isang labanang wala ng atrasan?
Ang apoy ay hindi lamang isang kaaway na sumisira. Ito ay isang malupit na paalala na ang lahat ng ating pinakaiingatan ay maaaring maging abo sa loob lamang ng isang kisap mata. Iyan ang tanging nasa isip ni Luwalhati habang pinapanood ang mapulang dila ng apoy na mabilis na gumagapang sa dingding na gawa sa tuyong sasa. Ang amoy ng sunog na kahoy ay sumasakal sa kanyang baga at ang init na nagmumula sa liyab ay tila nagpapapula sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pitik ng nagbabagang uling ay tila isang babala na ang panganib na dala ni Maria Clara ay hindi lamang isang simpleng pananakot. Luwa, lumayo ka rito. Doon ka sa dalampasigan. Sigaw ni Elon habang mabilis na sumusalok ng tubig dagat gamit ang isang malaking timba. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pagmamadali. Ang kanyang mga kalamnan ay bumabakas sa ilalim ng pawis at liwanag ng apoy. Hindi kita iiwan, Alon. Ang mga gamit mo, ang mga paintings. Pilit na lumalapit si Lua. Sinubukan niyang humawak sa isang balde, ngunit ang hapdi sa kanyang mga bendadong daliri ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang utak. Napangiwi siya sa sakit at muntik ng mabuwal. Sabi nang doon ka muna, ako na ang bahala rito. Sa kabila ng panganib, nakuha pa ring lingunin ni Alon si Lua ng may pag-aalala. Sa isang huling malakas na buhos ng tubig, nagawa ni Alon na patayin ang pinakamalaking liyab sa gilid ng dampa. Ang usok ay naging makapal at kulay abo. Bumabalot sa paligid, tila isang mapait na hamog. Nang humupa na ang panganib, kapwa sila na paupo sa buhanginan, hinihingal at amoy usok. Tiningnan ni Lua ang dampa. Bahagyang itim na ang isang bahagi ni Sean, ngunit nakatayo pa rin. Mabilis na tumayo si Alon at pumasok sa loob. Sumunod si Lua. Ang kanyang puso ay tila tambol na bumibilis ang tibok. Doon, sa likod ng mga lambat ay ang malaking canvas na itinatago ni Alon. Dahan-dahang iniharap ni Alon ang canvas. Ang mga mata ni Lua ay nanlaki. Hindi ito isang ordinaryong painting. Ito ay isang larawan ng kanyang ina. Ngunit may mga bahagi niyon na tila kulay itim lamang, walang hugis, at parang hindi pa tapos. Ito ang huling obra ni Doña Cecilia. Malungkot na simula ni Alon habang hinahaplos ang gilid ng frame. Pero hindi ito ordinaryong pintura, Lua. Ginamit ng iyong ina ang tinatawag na thermal paint. Isang teknik na siya lang ang nakakaalam. Ang mga itim na bahaging ito, lilitaw lamang ang tunay na kulay at mensahe niyan kapag natapatan ng sapat na init. Napatakip ng bibig si Lua. Kaya ba? Kaya ba? Sinubukan nilang sunugin ang lugar na ito? Alam ba nila ang tungkol dito? Maaaring naghihinala sila, pero wala silang sapat na kaalaman kung paano ito gagana. Sagot ni Alon. Lua, ang teknik na ito ang susi. Ito ang gagamitin natin para bawiin ang dangal mo. Sa darating na auction sa Manila, ilalabas nila ang mga peking painting na gawa nila. Pero kung makakagawa ka ng isang bagong obra gamit ang teknik na ito, mailalantad natin ang katotohanan sa harap ng buong mundo. Isang gabi matapos ang insidente ng apoy, habang ang langit ay puno ng bituin at ang dagat ay tila isang madilim na salamin, dinala ni Alon si Lua sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa, malayo sa amoy ng usok kanina. Para sa'yo, sabi ni Elon. Sabay abot ng isang maliit na bagay. Isang kwintas na gawa sa puting kabibe, may isang maliit na perlas sa gitna na tila nakuha mula sa kailaliman ng dagat. Alon, napakaganda nito. Bulong ni Lua habang dahan-dahang isinusuot ng lalaki ang kwintas sa kanyang leeg. Naramdaman ni Lua ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ni Alon sa kanyang balat. Isang haplos na nagdulot ng kakaibang kilig at kapayapaan sa kanyang puso. Simbolo iyan ng kalakasan mo, Lua. Wika ni Alon habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ang kabibe, kahit anong hampas ng alon, nananatiling matatag. Ganyan ka rin. At pangako, hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito.
Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Lua na hindi na siya nag-iisa. Ang puot na nararamdaman niya para kina Renato at Maria Clara ay napalitan ng isang mas matinding determinasyon. Handa na siyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay, ang kanyang puso, at ang lihim ng kanyang ina para gumuhit ng isang huling paghihiganti. Tuturuan mo ba akong gumamit ng thermal paint? Tanong ni Lua. Ang kanyang boses ay puno na ng sigla. Tumango si Elon. Hindi lang kita tuturuan. Sisiguraduhin nating ang huling pintas ng iyong pinsel ang magpapabagsak sa toreng ginto na kinatatayuan nila. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isip ni Lua habang nakatingin sa dagat. Bakit ganito na lamang ang sakripisyo ni Alon para sa kanya? May mas malalim pa bang dahilan ang lalaking ito bukod sa pagiging anak ng isang dating hardinero? Ang tunog ng mga alon ay tila isang serye ng mga lihim na unti-unti pang ibubunyag ng tadhana. Sa Manila, abala na si Renato sa paghahanda para sa International Auction of Amante Legacy. Ang hindi niya alam, ang basura na itinapon niya sa Bataan ay naghahanda na ng isang obrang hindi niya kailanman malilimutan. Ang isang reynang inagawan ng trono ay hindi bumabalik para makiusap. Bumabalik siya para bawiin ang lahat, kahit ang bawat hibla ng dangal na pilit nilang tinapaktapakan. Iyan ang tanging bulong ni Luwalhati sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa isang lumang salamin. Wala na ang babaeng may madungis na mukha at basag na espiritu sa Bataan. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng itim na gown na gawa sa seda na bagamat walang labis na palamuti, ay tila bumabalot sa kanya ng isang aura ng misteryo at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng pait, ay nagniningning na sa determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay balot pa rin. Ngunit sa halip na makapal na benda, suot niya ngayon ang isang eleganteng telang lace na itim na tila bahagi ng kanyang kasuotan. Itinatago nito ang kanyang mga sugat habang nagsisilbing paalala ng kanyang muling pagsilang. Handa ka na ba, Lua? Napalingon siya kay Alon. Kung nagulat si Lua sa kanyang sariling anyo, mas lalo siyang namangha sa lalaking nasa harap niya. Si Alon ay hindi na ang mangingisdang amoy dagat. Nakasuot siya ng isang mamahalin at dekalidad na barong Tagalog na gawa sa telang pinya. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang anyo ay kagalang-galang. Tila isang prinsepeng nagmula sa kailaliman ng kasaysayan. Alon, mukha kang ibang tao, bulong ni Lua. At ikaw naman ang luwalhati na karapat-dapat makita ng buong mundo. Sagot ni Alon, sabay lahad ng kanyang braso. Tandaan mo, ngayong gabi, ikaw ang biktima sa kanilang paningin. Hayaan mong isipin nilang mahina ka pa rin. Doon tayo magsisimula. Ang Manila Peninsula ay punong-puno ng mga kilalang tao, mga kolektor ng sining at mga mamamahayag. Ang bawat sulok ay amoy pabango ng mga elitista at umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga basong nagtatamaan sa gitna ng tawanan. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Renato at Maria Clara na tila mga hari at reyna ng gabi. Napatigil ang lahat nang bumukas ang malaking pinto. Ang tunog ng bawat hakbang ni Lua sa makinis na marmol na sahig ay tila isang ritmong nagpatahimik sa buong silid. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Si Luwalhati ba yan? Akala ko ba ay nawala na siya sa katinuan? Tingnan mo ang mga kamay niya. Totoong hindi na siya makakapinta. Namutla si Maria Clara nang makita ang kapatid. Ang baso ng champagne na hawak niya ay bahagyang nayanig. Si Renato naman ay naningkit ang mga mata. Pilit na itinatago ang pagkagulat sa likod ng isang mapait na ngiti. Lua, what a surprise! Wika ni Renato habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sabi ni Maria Clara ay nasa Bataan ka raw.
para magpahinga. Hindi ko akalain na makakapunta ka sa gabi ng aming tagumpay. Hindi sumagot si Lua ng direkta. Ipinakita niya ang isang mahinang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa malayo at ang kanyang paglakad ay bahagyang maingat, tila isang taong madaling mabasag. Nais ko lang makita ang huling pamana ni Mama. Malumanay na sagot ni Lua. Ang kanyang boses ay tila isang ihip ng hangin. Ate Lua. Lumapit si Maria Clara at pilit na humawak sa braso ni Lua. Dapat ay nagpasabi ka. Sana ay naipadala namin ang driver para sunduin ka. Baka mapagod ka sa rami ng tao rito. Huwag kang mag-alala, Maria Clara, sabi ni Elon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na nagpalingon sa lahat. Ako ang magsisilbing mga mata at lakas niya ngayong gabi. Napatitig si Renato kay Alon. May kung anong takot ang gumuhit sa kanyang mukha na mabilis din niyang iwinaksi. At sino naman ang kasama mo, Lua? Isang mangingisda na binihisan para magmukhang tao. Ngumiti lang si Alon. Isang nangiting tila may itinatagong patibong. Ang isang mangingisda, si Renato, ay sanay maghintay hanggang sa kumagat ang malaking isda sa pain. Nagsimula na ang auction. Ang mga obra ni Cecilia Amante ay isa-isang inilalabas at ang bawat isa ay binubid sa halagang milyon-milyon. Tuwang-tuwa si Renato at Maria Clara habang nakikita ang pagdagsa ng pera sa kanilang mga kamay. And now, sigaw ng auctioneer, ang pinakahihintay ng lahat, ang itinuturing na the legacy painting ng pamilya Amante. Isang obra maestra na matagal na itinago at ngayon lang masisilayan ng publiko. Inilabas ang isang malaking canvas na nababalot ng telang velvet na kulay pula. Habang dahan-dahang tinatanggal ang takip, naramdaman ni Lua ang paghigpit ng hawak ni Alon sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang golden moment ng pagkakaisa sa gitna ng panganib. Ang painting ay lumitaw. Ito ang painting na ginawa ni Renato at ng kanilang mga tauhan. Isang perpektong kopya ng estilo ni Cecilia, ngunit puno ng kasinungalingan. Sa paningin ng mga kolektor, ito ay isang kayamanan. Pero sa paningin ni Lua, ito ang bitag na magpapabagsak sa kanila. Ito ang painting na nagpapatunay ng aming pagmamahal sa sining at sa alaala ni Doña Cecilia. Pahayag ni Renato sa harap ng microphone. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Tumayo si Lua, dahan-dahan, tila isang taong nagtitipon ng lahat ng kanyang lakas. Ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatuon sa kanya. Maari ko bang suriin ang painting? Sa malapitan? Tanong ni Lua. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan. Siyempre ate, wika ni Maria Clara nang may pangungutya sa kanyang mga mata. Tingnan mo kung paano namin pinangalagaan ang pamanang hindi mo kayang protektahan. Habang naglalakad si Lua patungo sa entablado, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tunog ng paparating na bagyo. Alam niya, sa oras na tumama ang liwanag sa canvas, walang sino man ang makakahula sa katotohanang sasabog sa loob ng hall na ito. Ano ang mangyayari kapag nalaman ng lahat na ang painting na binibili nila sa halagang bilyon ay isang malaking kasinungalingan? At handa na ba si Renato sa huling obrang iguguhit ni Lua sa kanyang buhay? Ang sining ay hindi marunong magsinungaling dahil kahit pilitin mong takpan ng ginto ang isang pagkakamali, lalabas at lalabas ang kulay ng katotohanan sa oras na dumating ang liwanag. Nanatiling nakatayo si Luwalhati sa harap ng malaking canvas. Ang init ng mga spotlight sa loob ng ballroom ay nagsisimulang dumampi sa kanyang balat at nararamdaman niya ang bahagyang pagpapawis ng kanyang mga palad sa loob ng itim na lace. Sa paligid niya, ang mga kolektor at mga eksperto sa sining ay nakamasid. Hinihintay ang bawat salitang bibitawan ng dating itinuturing na reyna ng sining. Masyadong maliwanag ang mga ilaw na ito
Renato, wika ni Lua. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi napapansin ng karamihan. Maari bang itutok ang pinakamalakas na spotlight sa gitna ng canvas? Nais ko lang makita kung ang bawat hagod ng pinsel ay tumutugma sa alaala ng aking ina. Ngumisi si Renato, puno ng kumpiyansa. Siyempre, Lua, kahit anong hilingin mo, gusto naming makita mo ng malinaw ang tagumpay na ito. Senenyasan niya ang technician sa gilid. Unti-unting nagbago ang posisyon ng mga ilaw. Ang malakas at mainit na sinag ng spotlight ay direktang tumama sa gitna ng painting, doon sa bahagi kung saan nakalarawan ang isang masayang pamilya sa ilalim ng puno. Sa simula, walang nagbago. Ngunit habang tumatagal ang init ng ilaw sa ibabaw ng canvas, napansin ng isang batikang kolektor sa unang hanay ang isang kakaibang pangyayari. Ang kulay ng mga dahon sa puno ay tila uwan-tunting naglalaho, nagiging kulay abo, at sa ilalim niyon ay may lumilitaw na mga bagong linya. Tingnan nyo, nagbabago ang painting! Sigaw ng isang mamamahayag. Ang tunog ng mga bulungan sa loob ng hall ay naging parang isang malakas na agos ng tubig. Ang bawat tao ay tumayo. Inilabas ang kanilang mga desusing telepono para kunan ng video ang milagrong nangyayari sa harap nila. Namutla si Maria Clara. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Renato. Renato, anong nangyayari? Hindi ba't siniguro mong perpekto ang kopya nito? Hindi nakasagot si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Pinapanood niya kung paano lamunin ng thermal paint ang kanyang kasinungalingan. Ang masayang larawan ng pamilya ay tuluyang naglaho at ang pumalit ay isang karumal-dumal na imahe. Isang babaeng nakahandusay, may hawak na pinsel at sa kanyang paligid ay mga bote ng pintura na may tatak ng bungo at buto. At sa isang sulok ng canvas, malinaw na lumitaw ang mga pangalan, Ilustre at Amante, isang alyansa ng kamatayan. Iyan ang katotohanan na itinatago nyo. Ang boses ni Lua ay pumailan lang sa buong ballroom. Hindi na ito ang boses ng isang mahinang biktima. Ito ang boses ng isang reynang nagdedeklara ng digmaan. Ang painting na ito ay hindi gawa ng aking ina. Ito ay gawa ni Renato at Maria Clara para linisin ang kanilang mga krimen. Ang orihinal na koleksyon ni Cecilia Amante ay matagal na nilang ninakaw at ang aking ina ay unti-unti nilang nilason para makuha ang lahat. Nagkagulo ang mga tao. Ang tunog ng mga flash ng camera ay naging parang kidlat sa loob ng hall. Ang mga gwardiya ay sinubukang harangin ng mga reporter, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sulok ng Manila ay saksi na sa kahihiyang ito. Pagsisinungaling iyan, baliwang babaeng yan, sigaw ni Renato. Pilit na inaabot ang microphone. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isang taong may sakit sa isip ang kaharap nyo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Renato, isang matangkad na lalaki ang humakbang paakyat sa entablado. Si Alon Varga. Hawak niya ang isang tumpok ng mga dokumento, ang mga orihinal na tala-arawan ni Cecilia Amante at ang mga laboratory report na nagpapatunay ng lason sa mga pintura. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Mr. Ilustre, wika ni Alon. Ang kanyang boses ay tila hatol ng kamatayan. Kasama ng mga dokumentong ito ay ang mga orihinal na kontrata na lihim mong ginawa para ibenta ang mga painting sa labas ng bansa. Ang katarungan ay narito na. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na sigaw ang nagmula kay Maria Clara. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay namimilipit sa tindi ng sakit. Ang tiyan ko, Renato, tulungan mo ako. Bumagsak si Maria Clara sa sahig. Ang kanyang eleganteng bestido ay nadumihan. Ngunit sa halip na tumulong, napaatras si Renato. Ang lalaking nangako ng pag-ibig sa kanya ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri at takot. Tila isa siyang lason
na ayaw nitong mahawakan. Isang matanang kolektor ang lumapit at tiningnan ang nagbabagong painting. Ito ay isang sining ng paghihiganti, isang obra maestra ng katotohanan. Tumingin si Lua sa kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig at pagkatapos ay kay Renato na ngayon ay pinaliligiran na ng mga pulis na tinawag ni Alon. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting paggaan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang golden moment ng tagumpay ay lasang luha at pawis, ngunit ito ang pinakamatamis na lasa sa buong buhay niya. Tapos na ang palabas, Renato, bulong ni Lua habang nakatingin sa lalaking nagwasak sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Lua na si Maria Clara ay hindi lang basta umaarte. Ang pamumutla nito ay hindi na normal at may bahid ng dugo na nagsisimulang lumabas sa mga labi nito. Ano ang totoong kalagayan ni Maria Clara? At sa pagbagsak ng mga ilustre, magagawa pa ba ni Lua na harapin ang kanyang ama na naging bahagi ng lahat ng sakit na ito? Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa gabi. Hudyat na ang toring ginto ay tuluyan na ngang gumuho. Takat, ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang sakit na hindi kayang gamutin ng pera o sa isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ballroom, ang ingay ng mga nagtatalong boses at ang pagmamadali ng mga kumuha ng larawan ay biglang naging parang isang malabong ugong sa pandinig ni Luwalhati. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Maria Clara na ngayon ay pinalilibutan na ng mga medik. Ang kanyang kapatid, ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay, ay namimilipit sa sahig. Ang muka ay puting-puti na tila isang telang nawalan ng kulay. "Sir, kailangan po namin siyang madala agad sa ospital," wika ng isang paramedic habang sinusuri ang namumutlang dalaga. Pero batay sa aking paunang pagsusuri, ang bukol sa kanyang tiyan na inaakala niyang sanggol ay tila isang malaking tumor na kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mga taong malapit na nakakarinig. Ang dakilang balita ng pagdadalang tao ni Maria Clara na ginamit nila ni Renato para selyuhan ang kanilang pagsasama ay isa palang malupit na biro ng tadhana. Ang buhay na akala ni Maria Clara ay sumisibol sa kanyang sinapupunan ay ang siya palang unti-unting kikitil sa kanyang sariling lakas. Napatingin si Lua kay Renato. Ang lalaking dati ay handang pumatay para sa kapangyarihan ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata para kay Maria Clara. Sa halip, ang tanging nakikita ni Lua ay ang takot ni Renato para sa kanyang sariling reputasyon. "Hindi ko alam ang tungkol dyan," sigaw ni Renato sa harap ng mga mamamahayag, pilit na kumakawala sa mga pulis na nakahawak sa kanyang braso. "Niloko ako ng babaeng yan. Ginamit niya ang sakit niya para italiya ko sa kanya. Wala akong kinalaman sa mga peking paintings na yan." "Talagang wala kang pinagbago, Renato," mahinahong wika ni Lua habang naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Handa mong itapon ng kahit sino kapag wala na silang pakinabang sa'yo. Ganyan ang ginawa mo sa akin at ganyan din ang ginagawa mo ngayon sa babaeng itinuring mong kakampi. Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang lumapit kay Lua, ang kanyang ama, si Don Teodoro Amante. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing taas ng dati. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Luwalhati, anak." Ang boses ni Don Teodoro ay nanginginig. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako.
Akala ko ay para sa ikabubuti ng pamilya ang ginagawa ko. Ngayon, wala na ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan natin. Luwa, kailangan mo kaming tulungan. Ikaw lang ang may sapat na yaman at koneksyon ngayon para isalba ang pamilya Amante. Tumingin si Lua sa kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay, pero siya ring kumatay sa kanyang pangarap noong gabing mahulog siya sa hagdanan. Naramdaman ni Lua ang isang munting kirot sa kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa panghihinayang sa pag-ibig na dati ay itinuring niyang banal. Hindi nababayaran ng pera ang dangal, Papa. Malamig na sagot ni Lua. Ibinenta mo ang anak mo para sa isang pangalang matagal ng bulok. Ang pamilyang sinasabi mo ay nawala na noong hinayaan mong madurog ang mga kamay ko sa paanan ng iyong hagdanan. Huwag mo akong hanapan ng tulong na hindi mo kayang ibigay sa akin noong ako ang nasa ilalim. Dahan-dahang itinaas ni Lua ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang engagement ring, ang sing-sing na ibinigay ni Renato na matagal na niyang itinatago sa kanyang bulsa. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang baso ng wine sa mesa ni Renato at dahan-dahang inihulog ang sing-sing sa loob niyon. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa mapulang likido ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng paghihirap. Para sa iyo yan, Renato. Isang alay para sa iyong pagbagsak, wika ni Lua. Ngunit sa sandaling iyon, nang akala ng lahat ay tapos na ang laban, isang marahas na galaw ang ginawa ni Renato. Sa tindi ng desperasyon at pagkapahiya, mabilis niyang nakuha ang baril mula sa holster ng isa sa mga pulis na bahagyang nalingat dahil sa kaguluhan kay Maria Clara. Narinig ang tuyot at matalim na tunog ng bakal na ikinasa, isang tunog na nagpapatigil sa bawat pintig ng puso sa loob ng ballroom. Kung babagsak ako, luwalhati, sisiguraduhin kong hindi mo rin mapapakinabangan ang tagumpay na ito. Sigaw ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itinatutok niya ang dulo ng baril ng direkta sa dibdib ni Lua. Nagsigawan ng mga tao. Nagtakbuhan ang lahat para maghanap ng mapagtataguan. Ngunit si Lua ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Wala siyang nararamdamang takot, tanging isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Lua! Ang boses ni Alon ay pumailan lang habang mabilis siyang humahakbang para harangan ng bala na anumang oras ay pakakawalan ni Renato. Isang putok ang narinig, hindi ang putok ng baril, kundi ang tunog ng pagkakabasag ng isang malaking glass decor sa likuran dahil sa pag-agaw ng isa pang pulis kay Renato. Sa gitna ng kaguluhan, isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa sahig. Sino ang tinamaan? At sa huling sandali ng paghihiganting ito, mayroon pa bang kailangang dumanak na dugo bago mahanap ni Lua ang tunay na kapayapaan? Ang bawat patak ng dugo ay tila isang tinta na isinusulat ang huling hatol sa isang kwentong puno ng kasinungalingan. At sa gitna ng usok at sigawan, tanging ang tibok ng pusong nagmamahal ang nananatiling totoo. Ang tunog ng putok ay tila isang kidlat na nagpatahimik sa buong ballroom. Sa isang saglit, ang lahat ay tila huminto ang paggalaw. Nakita ni luwalhati ang katawan ni Alon na dahan-dahang napaatras, ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit, habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kaliwang balikat. Ang puting barong Tagalog na suot ni Alon ay mabilis na nabahiran ng kulay pula, isang kulay na mas matingkad at mas masakit tingnan kaysa sa anumang pinturang nagamit ni Lua sa kanyang buong buhay. Alon! Isang matinis na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Lua. Wala siyang pakialam sa baril na hawak ni Renato o sa mga pulis na mabilis na damba sa nagwawalang lalaki. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay na ngayon ay dugo ang nakasandal sa isang haligi. Mabilis na dinakma ng mga pulis si Renato, itinusak ang kanyang mukha sa malamig na sahig habang nilalagyan siya ng posas. Ang kanyang mga mura at sigaw
ay hindi na pinansin ng sinuman. Ang hari ng mga ilustre ay kinakaladkad na ngayon papalabas ng hall, habang ang bawat taong naroroon ay nakatingin sa kanya ng may matinding puot at pangungutya. "Lua, okay ka lang ba?" Bulong ni Alon, ang kanyang boses ay mahina at puno ng paghihirap. Kahit sa gitna ng kanyang sariling sugat, ang kaligtasan pa rin ng dalaga ang kanyang hinahanap. "Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinalo ang bala para sa akin?" Umiiyak na tanong ni Lua, habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ni Alon gamit ang kanyang mga kamay na balot ng lace. Ang itim na lace ay nabasa na rin ng dugo, humahalo sa pait ng gabing iyon. Dahil ang isang obra ay hindi dapat mawalan ng pintor. Ngumiti ng bahagya si Alon bago unti-unting pumikit ang kanyang mga mata dahil sa panghihina. Makalipas ang ilang araw, ang ingay ng Manila ay napalitan ng puting dingding ng isang pribadong ospital. Doon, dinala ni Lua ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga si Maria Clara. Ang kanyang kapatid ay tila isang lantang bulaklak, nakakabit sa iba't ibang makina, at ang kanyang muka ay wala ng bakas ng dati nitong kagandahan. Ang operasyon sa tumor ay naging matagumpay sa pagtanggal ng sakit. Ngunit ang pinsalang naiwan nito sa kanyang pagkatao ay habang buhay na niyang dadalhin. "Ate!" Bulong ni Maria Clara nang makita si Lua. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tila inaasahan niyang sasaktan siya ng kanyang kapatid. Nanatiling nakatayo si Lua sa tabi ng kama. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang babaeng nilamon ng sariling inggit at kasakiman. "Hindi ako naparito para maghiganti, Maria Clara," wika ni Lua. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila isang mahinahong daloy ng tubig. "Ang katarungan ay nakuha na ng batas. Naparito ako para palayain ang sarili ko mula sa iyo. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko habang binubuo ko ang bago kong buhay. Patawad, ate. Patawad sa lahat." Hikbi ni Maria Clara, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Ngunit alam ni Lua, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang pilat ay mananatili bilang paalala ng isang madilim na kahapon. Sa labas ng ospital, naghihintay ang kanyang ama, si Don Teodoro. Nakaupo ito sa isang bench. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa pagbagsak ng mga amante at ilustre. "Lua, saan ka napupunta? Iwan mo na ang lalaking yon. Maaari nating simulan muli. May mga kaibigan pa akong handang tumulong." Pagsusumamo ng matanda, tiningnan ni Lua ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Isang masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang pamilyang sinasabi mo, Papa, ay ang pamilyang ikaw mismo ang bumuwag. Ang mansyon na yon ay puno ng mga multo ng kasinungalingan. Pupunta ako sa lugar kung saan ang sining ay hindi ginagamit para manloko at kung saan ang pag-ibig ay hindi kailangang bayaran." Iniwan ni Lua ang kanyang ama na nakaupo sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Kinuha niya ang susi ng mansyon at inilapag ito sa mesa ng information desk. Isang simbolo ng kanyang tuluyang pagtalikod sa kayamanang walang halaga. Pumunta si Lua sa kwarto ni Alon. Ang lalaki ay gising na, nakaupo sa kanyang kama at nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang sugat sa balikat ay maayos nang naghihilom. Nang makita niya si Lua, ang kanyang buong mukha ay nagliwanag. Tila isang bagong umaga na sumisikat matapos ang isang mahabang gabi ng bagyo. "Handa ka na bang bumalik sa Bataan?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Lumapit si Lua at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Alon. Pagkatapos, itinapat niya ang kanyang mga labi
sa noo ng lalaki. Isang golden moment ng wagas na pasasalamat at pagsibol ng isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Hindi lang sa bataan alon. Bulong ni Lua habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Pupunta tayo sa kung saan tayo pwedeng magsimula ng walang takot. Doon sa kung saan ang bawat guhit ng ating buhay ay magiging isang obra maestra ng tunay na kaligayahan. Inilabas ni Lua ang kanyang kwintas na kabibe at hinawakan ito ng mahigpit. Ang bawat haplos niya sa perlas ay tila isang panata. Ang sining ay muling nabuhay sa kanyang puso, hindi na sa pamamagitan ng kanang kamay na nadurog, kundi sa pamamagitan ng kaliwang kamay na natutong lumaban at ng isang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat pilat sa aking mga daliri ay hindi natanda ng sakit, kundi mga guhit ng isang mapait na nakaraang naging pundasyon ng aking pinakamagandang obra, ang aking bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang toreng ginto ng mga ilustre at amante sa Maynila. Ngayon, sa baybayin ng Bataan, ang hangin ay hindi na amoy usok ng galit, kundi amoy ng sariwang alat ng dagat at ng nilagang saging na nagmumula sa kusina ng isang maliit na paaralan ng sining. Nakaupo si Luwalhati sa harap ng isang malaking canvas sa dalampasigan. Ang hapon ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang tagpo na tila hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling ilaw sa mga ballroom ng Makati. Hawak ni Lua ang kanyang pinsel sa kanyang kaliwang kamay. Ang bawat hagod niya ay sigurado, puno ng emosyon at hindi nakakikitaan ng panginginig. Ang kanyang kanang kamay, bagamat may mga bahid pa rin ng pilat, ay dahan-dahang humahawak sa kanyang palet ng may bagong lakas. Ate Lua! Ate Lua! Tingnan niyo po ang iginuhit ko! Sigaw ng isang batang lalaki, anak ng isang mangingisda rito. Ipinakita nito ang isang simpleng larawan ng bangka na puno ng makukulay na isda. Napangiti si Lua, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Napakaganda, Manuel. Tandaan mo, ang tunay na kulay ay hindi nanggagaling sa tubo ng pintura, kundi sa kung paano mo nakikita ang ganda ng iyong paligid. Nang makaalis ang bata, naramdaman ni Lua ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang pares ng mga kamay ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang at ang baba ng isang lalaki ay sumandal sa kanyang balikat. Si Alon. Masyado ka na namang abala sa iyong mga estudyante. Baka makalimutan mo nang tapusin ang portrait ko. Biro ni Alon. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas mapayapa na ngayon. Ang pilat sa kanyang dibdib ay nananatili. Ngunit ang pilat sa kanyang puso mula sa pagkamatay ng kanyang ama ay tuluyan ng naghilom dahil sa pag-ibig ni Lua. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking humila sa akin mula sa kailaliman ng dagat. Sagot ni Lua habang dahan-dahang sumasandal sa dibdib ni Alon. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Si Renato ay nananatili sa loob ng kulungan. Binubuno ang parusa para sa kanyang mga krimen. Si Maria Clara naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad para sa kanyang pagpapagaling, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa katahimikang kailangan niya para harapin ang kanyang mga pagkakamali. At ang kanyang ama? Si Don Teodoro ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na apartment, unti-unting natututong mabuhay nang walang pangalan at yaman, tanging mga alaala na lang ng kanyang mga pagkukulang ang kasama. Para kay Lua, ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang proseso ng paghinga. Pinatawad niya sila hindi dahil nararapat sila, kundi dahil ang kanyang kaluluwa ay kailangan ng lumipad ng malaya mula sa mga kadena ng kahapon. Tapos na ang painting, Alon. Bulong ni Lua habang ibinababa ang kanyang pinsel. Humarap ang canvas kay Alon. Hindi ito isang portrait lamang ng kanyang mukha.
Ito ay isang larawan ng dalampasigan kung saan ang mga alon ay nagiging mga kamay na nagdudugtong sa langit at lupa. At sa gitna niyon, may dalawang anino na naglalakad papalapit sa liwanag. Ano ang pamagat nito? Tanong ni Alon habang hinahaplos ang buhok ni Lua. Sinag ng luwalhati. Sagot ng dalaga. Dahil ang tunay na liwanag ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng pusong natutong bumangon mula sa pagkakaapi. Naglakad ang dalawa sa gilid ng dagat, habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog. Ang golden moment na ito ay hindi na kailangang ipinta sa canvas dahil ito ay nakaukit na sa kanilang mga buhay. Ang bawat hakbang nila sa buhanginan ay tila isang panata na ang sining ay hindi lang tungkol sa kagandahan, kundi tungkol sa katotohanan, sakripisyo, at sa walang hanggang kapangyarihan ng muling pagsilang. Ang kwento ni Luwalhati ay natapos hindi sa isang malaking palakpakan, sa isang gallery, kundi sa isang matamis na halik sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang tanging saksi ay ang dagat na naging katuwang niya sa kanyang pagbangon. Chỉ khi dám đập vỡ chiếc khung cũ kỹ, người phụ nữ mới có thể về nên một cuộc đời rực rỡ nhất của chính mình. At sa bawat hampas ng alon sa pampang, muling isinusulat ng tadhana ang isang bagong simula na puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Mga minamahal naming tagapakinig, dito na nagtatapos ang masalimuot, ngunit makulay na paglalakbay ni Luwalhati. Ngunit ang kanyang kwento ay mananatiling isang matamis na alaala sa ating mga puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso bilang may akda, nais kong ipaabot ang aking tapat na pasasalamat sa inyong matiyagang pakikinig at sa paglalakbay na sinaluhan ninyo kami mula sa unang kabanata hanggang sa huling pintas ng pinsel. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, tila ako rin ay nalunod sa sakit at muling umahon sa ligaya. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang paglalarawan sa sandaling tinalikuran si Luwalhati ng kanyang sariling ama. Isang hapdi na tila humihiwa sa aking sariling kaluluwa dahil alam kong may mga totoong luwalhati sa ating paligid na dumaranas ng ganitong uri ng kawalan ng katarungan. Ang bawat salitang inyong napakinggan ay hango sa inspirasyon ng mga kababaihang dumaan sa matitinding pagsubok, mga pusong nadurog, ngunit piniling buuin ang kanilang sarili ng mas matatag kaysa noon. Ang kwentong ito ay isang munting alay para sa inyo. Isang paalala na ang kapatawaran ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na nagpapalaya sa atin mula sa tanikala ng nakaraan. Tila isang munting sinag ng araw sa dulo ng isang mahabang bagyo, ang pag-asa ay laging nariyan. Naghihintay lamang na ating yakapin. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ng Bataan, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Sa inyong palagay, naging sapat ba ang kapatawarang ibinigay ni Luwalhati kay Maria Clara? O may mga sugat ba sa buhay na sadyang hindi na dapat hilumin ng patawad? Nais naming marinig ang inyong mga boses at salubin. Ibahagi ang inyong mga nararamdaman sa aming comment section. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng munting liwanag o kurot sa inyong mga puso, huwag ninyo sanang kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at naway laging maging puno ng kulay at pag-asa ang canvas ng inyong mga buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagbangon.